praise and the honor is in our lives, Lord, and even our prayers with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Yan yung yan, kung ano na yung picture. Pero meron kasi doon yung picture na ng mga ng magkaibigan. Diba tayo, bawat isa sa atin, may yung parang may mga kaibigan tayo na favorite natin silang kwentuhan kasi na, parang nagigets agad nila na kung sinabi mo na, uy, alam mo na, basta hindi ko ma-explain, ganyan. Diba? Pero kapag next nalalaman nga nila na, ay, oo, nagigets ko yun, di ba parang ganito yung pakiramdam, ganyan, parang, na automatic, di ba, alam nila agad kung ano yung sasabihin nila sa atin, tsaka yung kahit hindi natin masabi, di ba, parang alam na nila. Yan, tapos meron nga din, di ba, yung sa mga nagiging mag-asawa, di ba, sila yung mga nagkakaunawaan, di ba, na, ay, parang tinginan lang, di ba, gets na nila agad, tapos parang, minsan, kahit hindi magsalita yung isa, alam na agad ng isa niya, ay, ganito, di kaya masama yung, pakiramdam, ganyan. Pero may mga ibang tao naman, dito sa picture, yung dami nilang naiisip, tapos parang wala silang, parang hindi nila alam parang mga sasabihin, di ba, sa mga tao. Kaya yan, pumunta sila sa mga psychologists. Yan, pero di ba, kunwari tayo, hindi na natin kailangan pumunta sa mga psychologists, di ba, kasi yung para sila yung magpaprocess ng iniisip natin. Kasi bilang mga believers, di ba, kay Jesus, na talagang sabi dito, di ba, Jesus Christ alone can understand us completely. Na walang ibang tao o walang ibang mga bagay na talagang makakaunawa sa atin na yan, inedit ko lang kasi wala talaga akong makitang picture na pero yan, di ba, yung babae, talagang gulo-gulo yung isip niya, pero nung sinasabi niya kay Jesus yun, di ba, naaayos niya. Tapos yun nga, parang dito natin makikita naman na, huwag ka nakita yung picture na yun, yung parang, parang prayer yung dating nung picture, tapos nakalagay, Dear God, tapos yung words, rumble. Tapos parang sinasabi nga nila na, naiintindihan yun ni Jesus, di ba, kahit mga, ganun lang. Yan. Yan. Bakit ganun na lang tayo naiintindihan ni Jesus? Kasi, di ba mayroon nga daw sa yung quotes sinabi ng matalinong tao. Yan, sa buhay daw, ay sa puso daw natin, meron tayo yung God-shaped, di ba, na hole, na hindi na yun pwedeng, kunwari, kapalan ng gold. Di ba, may mga makakover siya na space, pero hindi lahat, di ba, masasakop niya. Tapos yung love, yan, hindi rin naman sakto doon. Yung mga drinks, yan, drinks talaga yan. Parang hindi mo rin naman malalagay doon. Tsaka yung power, di ba? Pagka tinapan mo doon sa butas na yun, di ba? Yung tangang, cross lang, di ba? Yung talagang mag-fit in. Kaya madaming mga pagkakataon sa buhay natin na kapag nakakapag-pray tayo, di ba? Talagang doon natin nalalaman na grabe, ang saya nga sa pangaramdam. Kasi, nagigets tayo ng Panginoon, di ba? Tapos, yan. Sige, next one. Yan, ito yung, di ba, yung sa, kaya, gano'n na lang natin ka-desire, di ba, na lumapit nga kay Lord, kasi alam natin na nauunawaan natin siya. Kaya, kunwari may mga pagkakataon na nag-worry tayo, o di kaya parang, ang dami natin mga naiisip, di ba, alam natin na pwede tayo, tumawag sa Kanya. Tapos yun nga yung pag-aaralan natin ngayon. Yan, isi-share ko to yung, hindi pa ba? Sige, pero ito, sabi kasi, sa 39, verse 6, sabi, this is just too wonderful, deep, and incomprehensible. Diba? Sabi yung mga, sa Psalm 39 kasi, doon makikita lahat ng mga, yung parang mga ginagawa ni Lord sa atin, parang alam niya lahat ng mga bagay patungkol sa atin, diba? Tapos sabi dito, your understanding of me brings me wonder and strength. Diba? Na parang, pag nalalaman nga natin na ganun tayo kakilala ng Panginoon, talagang namamangha tayo, tsaka lumalakas tayo lalo, di ba? Tapos ito. Yan, sa Proverbs, sige, balik mo. Yan, sa Proverbs 3:19 to 20, sabi dito, the Lord made the
earth's foundation with wisdom's blueprints. Yun yung sa ano niya, di ba? Sa katalinuhan ng Panginoon, karunungan niya, di ba? Sabi, by His living understanding, all the universe came into being. Yan. Tapos sa verse 20, yan, sabi, by His divine revelation, He broke open the hidden fountains of the deep, bringing secret springs to the surface as the mist of the night drip down from heaven. Na, di ba ganun kagrabe yung wisdom ng Panginoon, di ba? Yung knowledge na meron sa Kanya, na parang, yun nga, nakarelate yung heaven and earth, di ba? Tapos, nahahawakan niya yun, di ba? Sa kamay niya. Tapos, yun nga, yung kumbaga parang in order pa rin lahat ng mga bagay dahil sa Panginoon. Kaya, di ba grabe yung wisdom ng Panginoon? Kaya, tayo, yan. Sabi dito, di ba? Yan, at i-share ko nga yung pray to the all-knowing God. Sa yung pinaka natin, yung sa Psalms 139, yung title niya kasi yung You Know All About Me. Di ba? Na yun, nagaya ng mga kaibigan, yung mga, yun nga sa mga mag-aasawa, di kaya yung mga tao na kailangan na, kausap, di ba? Parang, kunwari, sa mga tao nga, di ba? Parang naiinis ako pag inutusan mo yung tao, tapos parang hindi niya na-gets agad. Parang, ba't alam mo na yun? Kasi, parang may ganung mindset daw yung mga tao na, parang, pagka unang sabi, feeling mo, gets na nila agad, di ba? Tapos yung iba, nagkakaroon ng mga misunderstandings kasi iniisip niya na, di ba dapat alam mo na yun na yung gagawin mo, di ba? Parang laging gusto natin all-knowing yung mga tao, di ba? Pero, yun yan, na-hurt tayo, o parang minsan na-disappoint tayo kasi alam natin na hindi naman lahat, di ba? Talagang nagigets agad tayo, di ba? O nauunawaan tayo. Pero tayo, di ba? Yan, pwede tayo lagi na mag-pray, di ba? To the all-knowing God. Yan, tapos, yan. So, una, sabi dito, we are to pray to the all-knowing God because He knows what we need. Yan. Dun sa, lahat naman yata tayo, di ba naman natin yung, The Chosen, di ba? Parang, yung pinaka-nag-impact kasi sa akin yun, first time kong iniyakan yung season dun sa mga bata. Parang ewan ko ba't ako naiyak? Kasi tinanong ko yung pa, di naman daw sila naiyak. Pero nung nanonood ako, parang naiingit ako sa kanila na, ganun, parang kinukulit nila si Jesus. Tapos, yung gamit ni Jesus, parang ginagamit nila. Tapos parang, nandun lang sila, nakikinig sila kay Jesus. Tapos after after ko yung mapanood, umiiyak ako sa prayer ko. Parang sinasabi ko na, Lord, gusto ko rin yung yung parang ganun na, na relationship. Kasi parang, may mga pagkakataon, di ba tayo, ay, dapat mag-pray ako, o dapat ganito yung mga, mga pagpe-pray ko, di ba? Na, tama naman yung mga warfare natin, yung mga prayers, di ba? Yung mga intercessory. Pero, minsan nga daw, nami-miss out natin yung pinaka-presence ni Lord, di ba? Dahil nga, bang iniisip lang natin na for formality sake lang, di ba? Yung mga pananalangin. Tapos, meron nga rin na preacher, sabi niya, yung parang, minsan daw nagkakape siya, tapos may table nga daw siya sa sulok lang ng bahay nila, tapos nakaupo lang siya, tapos nagkakape daw siya. Tapos yun, nakukwentuhan niya na si Jesus. Tapos parang, minsan daw, mas dun niya pa nararanasan yung presence ni Lord, kaysa dun sa mga time daw na, parang kinukulong. Yun kasi yung formality na, dapat mag-pray ako, yung parang pinipressure niya yung sarili niya. Diba? Pero yun nga, sa atin, diba, yan, ito yung pag-pray natin. Yan, yung pag-pray natin, diba, na unang-una pa lang, pwede tayo tumawag lagi sa Panginoon kasi nga, alam niya na agad, diba, yung kailangan natin. Yan, yung verse natin, ito yung Matthew 6, verse 8. Diba, ito yung mga tao nga na, yung sa Matthew 6, diba, dito tinuturuan sila ng paano nga sa pag-pray, diba? Tapos sabi dito, there is no need to imitate them since your Father already knows what you need before you ask Him. Diba na, kunwari sa atin, sa mga earthly na mga parents natin, diba? Parang, minsan, yung gano'n, diba? Parang, alam ko na yan, diba? Parang may gano'n. Di kaya pag sinabi mo, parang hindi mo pa tapos, pero magkano, diba? Parang may mga gano'n. Kasi, parang nagigets na nila agad, diba? Pero, si Lord, bago pa natin sabihin yun, diba? Alam niya na kung ano yung mga hihilingin natin, diba? Yung mga kailangan din natin, bago pa natin yun sabihin sa Kanya. Tapos yan, next. Yan, sa Matthew 6:32 din, sabi, For that is what the unbelievers chase after. Yun yung mga damit, mga inumin, di ba? Pero sabi, doesn't your Heavenly Father already know the things your body requires? Di ba? Kaya sinasabi nga doon, di ba, na huwag tayong mag-alala. Yan, sige, next.
Ayan, eto sa Matthew 10:30 to 31, sabi, "So don't worry, for your Father cares deeply about even the smallest detail of your life." Diba na grabe ganun mag-care si Lord. Kaya hindi ba tayo na-encourage, diba, na mag-pray o tumawag nga sa Kanya, diba, na alam natin talagang lahat yun, diba, gets ni Lord. Kahit nga yung mga hindi natin masabi diba, alam ng Panginoon lahat yun. Kasi nga, sabi dyan, ano yun? Smallest detail of your life, di ba? Nakikare siya kahit doon sa mga maliliit na details na. Yan, next. Yan, sa Isaiah 40:26 din. Sabi dito, "Lift up your eyes to the sky and see for yourself. Who do you think created the cosmos?" Sabi, "He lit every shining star and formed every glowing galaxy." Diba? "And stationed them all where they belong." Sabi, "He has numbered, counted, and given everyone a name." Di ba na, kunwari, ang dami-daming stars sa kalangitan, di ba? Pero, grabe yung kilala yung lahat ni Lord, di ba? Tapos, yun nga, given everyone a name na, kunwari, yung mga sa NASA, parang limited lang yung mga bibigyan nila ng pangalan. Meron na akong nakita yung Eye of God na nebula. Hindi ko yata nalagay. Pero, basta ang ganda. Tapos, sinasabi nga nila ng parang ganun daw yung mata ni Lord na tinitingnan daw lahat ng mga tao. Tapos, parang may imagine na, grabe Lord, alam mo lahat ng bagay na yun. Pero, at the same time, di ba, nagkikare ka even sa smallest details ng buhay namin. Sabi, "They shine because of God's incredible power and awesome might." Sabi, "Not one fails to appear." Di ba na, kung ganun in control ang Panginoon, di ba? Hindi na tayo parang pa na, ayoko nang abalahin si Lord na parang ang dami pang iintindihan. May mga ganun nga daw na mindset, di ba? Pero sabi nung din, ewan ko si Spurgeon ba yun? Sabi niya, hindi daw nababother si Lord kapag yung sabi sa kanya na, "Lord, ito yung mga pinagpipray ko." Nababother daw siya pagka hindi na tayo tumatawag sa kanya, di ba? Kaya, yun, di ba? Grabe yung natin sa pagpipray. Yan, tas next. Ayan, yung verse din kanina, di ba? Na, yan, alam ni Lord lahat ng mga bagay. Tapos, ito sa Jeremiah 23:24, sabi, "Walang sino mang makakapagtago sa akin sa alinmang lihim na lugar na hindi ko na..." Diba yung kasi? Sige, next. Yan, di ba na sa mga bagay na yan, commercial. Ayan, di ba? Tapos ito, sabi din sa Revelation 3:8, sabi, "I know all that you've done." Sabi, "Now I have set before you a wide open door that no one can shut. For I know that you possess only a little power, yet you've kept my word and haven't denied my name." Diba? Na si Lord, alam niya yung mga ginagawa natin, diba? Kaya, i-reward niya tayo, diba? Bibigyan niya tayo ng reward according dun sa mga ginawa natin. Kaya, ano man yung mga pangangailangan natin, diba? Talaga, yun, alam ng Panginoon lahat ng yun. Yan, let's see it next. Yan, sa Matthew 6:4 din, sabi, "Give secretly, and your Father, who sees all you do, will reward you openly." Diba? Na ito, hindi na natin kailangan na i-broadcast, diba, na, "Lord, ito yung mga ginagawa ko, yung mga binibigay ko sa'yo," diba? Kundi talagang talagang alam ni Lord lahat ng yun. Kahit nga yung mga tago, diba? Kahit yung minsan nga rin, diba, may mga ginagawa tayong pagbibigay, pero dahil mali yung motives natin, diba, nagiging mali din yung basta hindi nagiging maayos kasi nga una pa lang mali na yung motive. Diba? Pero yun, dahil kapag tinama natin yun, diba, na talagang para sa Panginoon, talagang kikilos siya. Yan, tapos Yan, pangalawa naman, sabi, "We are to pray to the all-knowing God because He knows our heart." Diba? Na alam ng Panginoon yung heart natin. Kunwari, ito, yung dito sa picture, diba? Na parang masaya siya, pero yung isa, may band-aid na yung puso. Pero, yun nga, diba? He is close to the broken-hearted, diba? Talagang alam ng Panginoon kung ano man yung pangangailangan natin o yung sitwasyon, diba? Kalagayan ng mga puso natin. Nagigets lahat yun ng Panginoon. Tapos, sige, dito sa mga verse natin. Yan, puro verse lang rin kasi talaga. Yan, sa 1 John,
Sa 1 John 3:20. Psalm 139 po pala. Sabi, you perceive every movement of my heart and soul. Sabi, and you understand my every thought before it even enters my mind. Di ba parang, sa ano nga din to, sa TPT nga din to, parang naano rin kasi ako magbasa nun. Kasi nga parang dami na-explain niya rin talaga, tsaka papalawak, di ba, yung mga verses. Sabi, dito, di ba? Yung sabi, alam ni Lord yung movement ng heart natin, di ba? Tapos yung soul, tapos naiintindihan niya agad yung thoughts kahit bago pa yung, parang pumasok sa isip natin. Grabe, ganun ka all-knowing yung Panginoon, di ba? Na alam na yung mga bagay na to. Yan, tapos sunod next. Sunod na next. Yan, 139, 3-4. Sabi, you are so intimately aware of me. Di ba na, grabe, wala namang ibang tao na talagang sabihin mo nga, kahit kunwari yung mga artista, di ba, na may mga fans, parang wala naman sobrang grabe, gustong-gustong, yung babantayan, di ba, kasi matutulog rin naman sila, di ba, pero eto sabi, you are so intimately aware of me, Lord, sabi, you read my heart like an open book, and you know all the words that I'm about to speak before I even start a sentence, di ba, parang, grabe, yun nga, di ba, minsan doon tayo na-amaze sa mga kaibigan natin na, yung parang sasabihin pa lang nila, uy, alam mo ba, ay, alam ko yan, ganito, ganyan, parang, tayo na, oo, ganyan, tapos ang saya-saya nga nila, di ba? Pero, yun nga, nararanasan din natin yan, di ba, sa prayer. Sabi, you know every step I will take before my journey even begins, di ba? Na, alam agad ni Lord yung mga steps na gagawin natin, di ba? Bago pa magsimula yung talagang takbayin. Diba? Tapos sunod, sabi, God, your searching gaze into my heart. Examine me through and through. Find out everything that may be hidden in me. Sabi, put me to the test and see through all my anxious fears. Diba na, dito naman yung prayer ng psalmist, diba na, talagang i-search siya ng Panginoon yung puso niya, diba talagang, kahit nga yung mga anxious cares, diba yung mga iniisip-isip natin, diba talagang, ipaalam rin natin yan sa Panginoon. Tapos sunod, yan, sa 1 John 3:20, ito yung sabi nga kanina, whenever our hearts make us feel guilty and remind us of our failures. Sa ibang version kasi, di ba, yun yung condemn us, di ba? Pero sabi dito, we know that God is much greater and more merciful, yan, di ba, than our conscience. And He knows everything there is to know about us. Di ba? Nagrabe, ang galing ni Lord kasi, di ba, yun nga, alam niya lahat ng mga bagay na meron sa atin, di ba? Tsaka, yun nga, mas merciful siya. Kasi, di ba, minsan nga sa mga conscience natin, di ba, parang nagkakaroon tayo ng mga self-condemnation kasi hindi ganun ka-merciful, di ba, yung mga conscience natin. Pero, si Lord, di ba, sabi, much greater and more merciful siya, di ba, sa mga conscience natin. Tapos, yan, next. Yan, Psalm 44:20-21. Sabi, if we had forsaken your holy name, wouldn't you know it? Sabi, kung tatalikuran daw natin ang Panginoon, sabi, you'd be right in leaving us. If we had worshipped before other gods, no one would blame you for punishing us. God, you know our every heart secret, di ba? And you know we still want you. Ito yung sa di ba, na parang minsan may mga man tayo na napapalayo tayo sa Panginoon o may mga iba tayong minamahal kaysa sa Kanya. Pero deep inside, di ba, sa mga puso natin, alam natin na mas gusto pa rin natin ang Panginoon. Kaya alam ni Lord na may mga willingness pa rin tayo, di ba, na bumalik sa Kanya. Yan. This next. Yan, 1 Chronicles 28:9, sabi, as for you, my son Solomon, know the God of your father and serve Him with a loyal heart and with a willing mind. Yan, di ba? Hindi man tayo talagang, si Solomon, di ba? Pero i-take natin siya, di ba? Na talagang, paglingkuran natin ang Panginoon, sabi, with a loyal heart and a willing mind. Di ba? Sabi, for the Lord searches all hearts and understands all the intents of the thoughts. Di ba? Nalalaman ni Lord lahat yan, di ba? Kasi nga ganun siya ka-all-knowing. Sabi, if you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you off forever. Di ba? Na talagang kapag sinik natin si Lord through our prayers, di ba? Sabi talaga dito, sabi ng Bible, di ba, kahit sa Jeremiah, na talagang matatagpuan natin siya kapag sinik natin siya. Yan. Next. Yan. Sa unang hari, sa 8:39, sabi, dahil alam niyo po ang bawat puso nila,
tunay na tanging kayo lamang po ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Na tayo, di ba, hindi naman natin nagigits agad yung yung puso ng bawat isa. Tapos, di ba, minsan nga, nagpo-post din sila sa mga social media, yung lalaki na parang sa mukha, parang adik, gano'n. Tapos sa likod, may hawak na bulaklak. Tapos yung babae naman, parang ang amo-amo ng mukha, pero sa likod, may hawak na palakol. Tapos sinasabi nga nila doon na huwag daw i-judge yung tao based lang sa appearance, di ba? Kasi hindi nga natin alam. Pero yun nga, si Lord, alam niya lahat ng mga natin, yung sa mga hearts, di ba? Alam niya yan lahat, kahit yung intention natin. Okay, next verse. Yan. Psalm 33:13-15. Sabi, the Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. From the place of His dwelling, He looks on all the inhabitants of the earth. He fashions their hearts individually. Di ba parang, ang galing, ang dami-daming tao sa mundo, di ba? Yung mga nakalipas na, yung mga, nasa present, di ba? Pero individually, talagang dinidili ni Lord lahat ng yun. Sabi, He considers all their works, di ba? Ganun ka-all-knowing si Lord na kahit puso ng mga tao, di ba? Kahit nga sinasabi ng Bible, deceitful to, pero talagang inuunawa tayo ni Lord. Tapos yan, next. Yan, Jeremiah 17:10. Pero ako, ang Panginoon, alam ko ang puso at isip ng tao. Di ba? Yan, gagantihan ko ang bawat isa. Yan, ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Di ba? Grabe ba kahit sa pag-uugali, binabantayan tayo ni Lord at saka yung mga gawa natin. Kaya wala talaga tayong maitatago, di ba, sa Panginoon. Yan, next verse. Ito yung Romans 8:27. Yan, God, the searcher of the heart, knows fully our longings. Diba? Na kahit yung mga longings natin, yung mga talagang gusto natin gawin, diba? Alam din ni Lord yun. Yet, He also understands the desires of the Spirit. Because the Holy Spirit passionately pleads before God for us, His holy ones, in perfect harmony with God's plan and our destiny. Na, di ba ito, yung Holy Spirit, siya yung nagbibigay nga ng mga, yung mga pagpipray natin, yung mga yung talagang dapat na i-intercede natin, di ba? Kasi alam niya, connected sila, di ba, ng God the Father. Yan, this next verse. Yan, 2 Chronicles 16:9. Yan, ang ganda rin ng verse na ito. Sabi, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth. Sabi, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Di ba parang grabe ang galing na tayo kapag nga ganun yung katapatan din natin sa Panginoon, di ba? Sabi niya, yung to show Himself strong. Di ba? Napapakita ni Lord na malakas nga siya dun sa mga tao na talagang maayos yung puso sa Kanya, di ba? Sabi, in this you have done foolishly, therefore from now on, you should have wars. Na yun kasi warning nga, di ba? Sa mga tumatalikod sa Panginoon ng time yung mga Israelita. Yan, next. Ayan, di ba? Wala, natutuwa lang ako sa mga picture. Kasi nga, parang, grabe, ang sarap nga sa pakaramdam, di ba, na, yan nga, yung yakap-yakap tayo ng Panginoon. Minsan, hindi man natin talaga yung nakita na yakap nga tayo ni Lord, di ba? Pero sa mga puso natin, di ba? Alam natin na ganun, nandun yung presence ni Lord. Yan, tapos next, yan, sabi, yan, we are to pray to the all-knowing God because He knows our thoughts and words. Di ba na, yung, di ba may mga kaibigan tayo, o di kaya mga kapatid, yung sa pamilya, di ba? Parang, minsan natutulala ka, pero yung sasabihin sa'yo, kain tayong ganito, paano mo naisip yun? Yun din yung iniisip ko, di ba? Tapos minsan, yung mga magkakaibigan nila, paano mo nalaman? Basta may ganun. Pero sabi nga nila, yung mga kaibigan daw, may way daw talaga sila, di ba? Na parang malaman yun yung mga bagay. Pero si Lord, di ba? Talagang alam natin na mag-fail man yung mga tao na intindihin yung thoughts natin, yung mga words natin, di ba? Pero si Lord, yan, parang nakakatawa lang yung picture na to kasi nga kahit na nakayuko lang yung pero makikita mo si Jesus, di ba? Talagang, parang, sige, nandito lang ako. Yan, sige, next. Psalm 139:2, di ba? Yan, sabi, yung you perceive every movement of my heart and soul. Sabi, you understand my every thought before it even enters my mind. Diba? Na parang yun nga, sa Psalm 139 na, na madaming, yung basta nagigits agad ni Lord yun kahit hindi pa nga natin naiisip minsan, di ba? Yan. Tapos, sige, next verse.
Yan. Ito naman yung sa yung you know all the words I'm about to speak before I even start a sentence. Di ba? Na bago pa natin sabihin yun sa Panginoon, pero alam natin, di ba, na nagigets nga niya tayo. Kaya, di ba minsan may mga ganun tayong pag-pray na, Lord, hindi ko kasi alam kung anong ipag-pray ko eh, di ba? Kaya minsan nahihiya ka na lang. Di ba? Pero yan, may mga verse nga din dito naman. Yan. Sige, next. Yan. Sa 19:22, ito naman yung sinasabi nga na yung parang, Lord, ayoko dun sa mga wicked nga, di ba? Parang sabi pa dito, yung your enemies shall be my enemies. Yan, di ba? Kasi nakikita ng, yung parang nasabi niya to, dahil nga ganun siya kalapit sa Panginoon, di ba? Na ayaw niya dun sa mga tao na hindi naman gumagalang sa holy name nga, di ba, ng Panginoon. Yan, sige, next. Yan, Hebrews 4:13. Sabi, there is not one person who can hide their thoughts from God. Diba na walang kahit sino yung kayang, yung parang matatago yung mga iniisip, diba, sa Panginoon. Sabi, for nothing, praise. Yan, for nothing that we do remains a secret. Diba? Na wala tayong ginagawa na parang sabihin mo, secret lang yun. Kasi sabi, and nothing created is concealed, but everything is exposed and defenseless before His eyes, to whom we must render an account, diba? Na dahil alam ng Panginoon yun, magbibigay tayo ng account, diba? Sa lahat ng mga ginawa natin, tsaka inisip. Yan, next. Yan, Psalms 50:20-21. Sabi, you sit and speak against your brother, you slander your own mother's son, yung kapatid yun. Sabi, these things you have done and I kept silent. Diba? Na alam ng Panginoon yun, pero nanahimik lang siya. Diba? Sabi, you thought that I was altogether like you, but I will rebuke you and set them in order before your eyes. Diba? Na dahil alam ng Panginoon lahat ng mga ginagawa natin, diba? Alam natin na hindi niya naman tayo hahayaan lang na ganun lang, diba? Kundi iko-correct tayo ng Panginoon. Yan. Next. Yan. Ito naman sa Santiago 3:2. Sabi, lahat tayo ay madalas magkamali. Madalas talaga. Sabi, kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Pero, yun nga, diba, alam naman natin na sa mga words, hindi naman tayo ganun pa talaga na maayos eh, diba? Tapos meron nga rin, hindi ko na nasama dyan, pero yan, ito yung sa Job 42:3, diba? Yun din yung sa mga words na parang hindi niya ma-utter. Tapos sa Malakay 3:13-14, dito yung sinasabi ng Panginoon na ang harsh daw ng words natin, diba, sa Kanya. Pero babasahin ko rin yun. Yan, sabi dito, your words have been harsh against me, says the Lord. Yet you say, what have we spoken against you? You have said it is useless to serve God. What profit is it that we have kept His ordinance, and what we have walked as mourners before the Lord of hosts. Diba? Pero sabi dito, alam ni Lord yun, pero nakita niyo na grabe yung unconditional love ng Panginoon, na kahit nga ang harsh natin, minsan sa Panginoon, diba, na ba, Lord, ano ba ito? Minsan puro reklamo, diba? Pero talagang inaayos pa rin ni Lord. Tapos, naalala niyo din ba si Job, tsaka ay, yung mga kaibigan niya sila Eliphaz, tapos yung mga grabe mga condemn na yun, diba? Pero sabi nga ni Lord sa kanila, di ba sa ending yung pinag-pray nga sila ni Job? Kasi sabi ng Panginoon doon, kaya dapat sila mag-offer kasi nga yung parang hindi daw maayos yung pagkakasabi nila. Basta parang hindi maayos yung pagkakadescribe nila kay Lord. Parang ganun yung hindi, basta yun, yung pananalita nila. Na hindi daw gaya ni Job, di ba naalala niyo si Job, na parang naging pa rin si Job. Kumbaga, maayos pa rin yung perspective niya, di ba, pagdating sa Panginoon. Kaya yun yung time na pinag-pray sila ni Job. Tapos ano pa yun? Yan. Tapos next, sabi, Psalms 19:14, di ba? Kaya sa lahat ng yun na alam natin nakikita tayo ni Lord, di ba? Pero ito, maging prayer nga rin natin to. Yung, so may the words of my mouth, my meditation, thoughts, and every movement of my heart be always pure and pleasing, acceptable before your eyes, my only Redeemer, and my protector, God. Diba? Na sa lahat ng yun, lagi natin, Lord, pinagpipray ko talaga, diba? Sa bawat araw kasi, kahit nga minsan sa chat diba? Parang, hindi man natin sabihin na, hindi ko naman sinabi, chinat ko lang. Pero gano'n na din yan, diba? Parang, naisip mo na rin yun. Kasi, minsan nga, ang dami nating reklamo sa mga tao, pero, yun nga, parang pagka chinek mo naman, may mali ka din, diba? Sa mga bagay. Kaya, yun nga, diba? Yung words of our mouth, diba? Be acceptable sa Panginoon. Next verse.
Yan, Kawikaan 16:2. Sabi, inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa. Ngunit ang tunay niyang hangarin ay tinitingnan ng Panginoon. Diba? Na lahat yan alam ng Panginoon. Sa next verse, Proverbs pa doon. Yan, Proverbs 21:5. You may think you're right all the time. Yan, lahat na tayo, may mga ganun tayong tendency, diba? Pero, sabi dito, but God thoroughly examines our motives. Diba? Na, bakit mo ginagawa yan? Bakit ka naglilingkod? Bakit ka talagang sumunod sa Panginoon? Diba? Alam ni Lord lahat ng mga bagay. Yan, next. Yan, Psalm 94 na, puro verse na talaga. Sabi dito, God isn't hard of hearing. He'll hear all their cries. God isn't blind. He who made the eyes has an eye per vision, and He's watching all you do. Sabi, when the God who knows all things know what you've done, sabi, the God who punishes nations will surely punish you. The Lord has fully examined every thought of man and found them all to be empty and futile. Diba? Sabi dito, yun na naka-underline. Diba? Yung God, yung Diyos na alam lahat ng bagay, diba? Hindi niya ba malalaman yung mga ginagawa mo? Diba? Kaya yun nga, magsimula tayo na talagang mamuhay, diba? Na ayon sa kalooban ng Panginoon. Next verse. Ayun pala, yung video. Yan, parang wala lang. Ang cute. Yan, sabi, kasi kunwari yan yung, parang kay Mary, diba? Na nilay down niya nga yung niya, ay yung sa pabango, tapos inano niya ng buho. Yan, tapos binigyan. Cute. Next. Yan, tapos sunod, ito, yung pang-fourth na to. Sabi, we are to pray to the Almighty God because He knows even ourselves. May kasi yun, parang naging sikat yun, yung line, ewan ko si Vilma ba yun, si Maricel, sabi niya, alam ko yung hiningat, alam mo dahil, basta sabi niya, dahil anak ko siya, parang gumaganon siya. Sabi niya, sino ka ba? Kailan ka lang niya nakilala, basta gumaganon siya. Pero parang hindi mo na, grabe, talaga ba? Alam ba lang mga kasi di ba minsan, sabihin natin, yung mga magulang natin, di ba? Parang, yung buntong hininga mo, di ba? Parang, parang, naman yan, ngayon, papagalitan mo. Parang may ganon. Pero alam natin na si Lord, di ba? Parang kahit yung ganon, alam ni Lord, parang grabe Lord, parang yun, di ba? Na talagang incomprehensible yung mga bagay na yun. Tapos yan, next, yung verse natin dyan. Yan. At naging favorite ko ito naman. Nung mga nakaraan. Sabi, Lord, you know all my desires and deepest longings. Sabi, my tears are liquid words and you can read them all. Parang, grabe Lord, ang galing. Kasi kahit nga yung iyak lang, di ba? Parang, grabe nababasa ni Lord yun. Di ba? Parang nauunawaan niya yung mga bagay niya. Sa ibang version kasi, sa New King James, ito yung ayan, sabi, yung Lord, all my desire is before you and my sighing is not hidden from you. Diba? Na kahit yung mga buntong hindi ka natin. Paano ba ito? Yan. Tapos meron nga rin mga, ninote lang ako dito. Minsan daw nararanasan nga natin yun, diba? Yung kagaya sa Psalm 31:10. Yung parang, grabe na yung natin, yung grief, yung parang, Lord, ano na ba nangyayari? Tapos, minsan nga, yung mga taon daw, parang puro na lang, buntong, hindi na buntong. Basta yung ganun. Parang, di ba napapaganon lang yung mga tao pagka sobrang problemado na, tapos parang minsan, pagod na, hindi na alam yung gagawin, parang gumaganon na lang. Di ba? Parang, salanan yun. Talagang, alam ni Lord bawat ibig sabihin. Tapos, minsan, ayan, yung wala na daw strength, kasi na, parang sobrang grabe na yung mga paghihirap. Tapos, yung bones daw, parang, Lord, na yung kahit buto ko. Tapos, meron din sa Jeremiah 45:3. Yan, meron nilagay na dito. Sabi kasi ni Jeremiah, nag-add daw si Lord ng grief sa sorrow niya. Tapos yun na parang napapagod na siya, kakabuntong yun. Parang basta na siya. Tapos, yan, di ba? Ito, may mga verse din dito. Yan, Psalms 90, Verse 9, sabi, for all our days have passed away in your wrath, we finish our years like a sigh. Kaya parang may mga ganun tayo minsan nararamdaman na parang minsan kala natin, tindi na ng pinagdadaanan natin, di ba? Kaya parang, Lord, dito na lang ba? Dito na lang ba matatapos to? Di ba? Pero alam natin may promise si Lord, di ba? Sa mga bagay nito. Sige, next.
Ito naman, yung si Jeremiah. Siyempre, madami ang pag si Jeremiah dito kasi nga weeping prophet siya na. Sabi, they have heard that I sigh, but no one comforts me. Minsan, ganun ba parang naiisip, grabe, Lord, parang wala man lang nag-comfort sa akin, ganyan, di ba? Pero mamaya may promise ni Lord, di ba? Na-i-claim rin natin. Yan, next. Yan, si Job din. May ambag din siya dito kasi madami talaga siyang pinagdaanan. Sabi niya, hindi ako makakain dahil sa labis na pagdaragdag at walang tigil ang aking pagkain. Diba? Na parang hindi na nga siya makakain kasi nga, yun nga, dinadamdam niya tapos wala daw tigil. Lord, ano ba ito yung parang mga daing nga, diba? Na talagang sinasabi niya sa Panginoon. Yan, next. Ito naman, sa Psalm 6, sabi dito, ako yung pagod na sa sobrang pagkain. Diba? Ito yung mga, parang makikita niyo, diba, na yung Bible, talagang, yung mga, grabe na yung naranasan din ba nila yung nararanasan natin. Pero, makikita natin, diba, na kahit yung mga ganito, yung sa mga lungkot, diba, merong mga na-identify natin yung sarili natin sa kanila. Sabi dito, yun, yung gabi-gabi, basa ang unan ko sa labis na pagluha. Diba, parang grabe, Lord, yung mga words na to, alam mo tayo yung nagsulat minsan, di ba? Pero alam natin sa Bible yun. Kaya minsan nga, maano ka rin kapag nagbabasa ka ng Bible. Kasi, Lord, grabe nyo, hindi lang dun sa mga promises na meron kami, yung mga identify natin sa sarili natin, di ba? Kundi kahit sa mga lungkot, di ba? Yung mga Bible characters, alam natin na, nagdidig pa rin si Lord, diba? Sa mga buhay natin. Tapos next, ayan, ito naman yung sa Romans 8:26. Meron kasi, di ba, tayo yung mga griefs na, dahil nga sa mga pinagdadaanan natin. Pero, minsan, may mga, ginagawa kasi yung Holy Spirit, di ba? Ito nga yung sinasabi ng Bible na groanings that cannot be uttered. Di ba? Kasi may mga burden, di ba, na binibigay yung Holy Spirit sa atin. Sabi dito, and in a similar way, the Holy Spirit takes hold of us in our human frailty to empower us in our weaknesses. Diba? Na ini-empower tayo ni Lord ng Holy Spirit, diba? Sa kabila ng kahinaan natin. For example, yan, at times we don't even know how to pray or know the best things to ask for. But the Holy Spirit rises up within us to super intercede on our behalf. Super intercede. Sabi, leading to God with emotional sighs. Diba? Grabe, emotional yung mga ganun, diba? Too deep for words. Diba? Na, grabe, ang galing ni Lord. Dahil yung Holy Spirit nasa atin, kahit na hindi natin alam yung ipag-pray, di ba? Pero yung Holy Spirit, alam niya na, ito yung dapat i-intercede, ito yung dapat na ipag-pray, di ba? Kahit na emotional yung size, di ba? And too deep for words, alam ni Lord lahat ng bagay mo. Yan, next naman. Ito, yung Isaiah 35:10. Ito naman yung promise, di ba? Sabi, Yahweh's ransom will return with glee to Zion. Yun yung joy. Diba? Sabi, they will enter with a song of rejoicing and be crowned with everlasting joy. Diba? Grabe, hindi lang basta joy, kundi everlasting joy. Tapos ito, ang galing lang kasi ng word. Sabi, ecstatic joy will overwhelm them. Weariness and grief will disappear. Diba? Na mawawala lahat ng mga kabigatan. Tapos yan, next. Ito naman sa Tagalog naman, sabi, ang inyong mga tinubos ay babalik sa Zion na nag-aabutan at may kagalakan, magpawalang hanggan. Mawawala na ang kanilang mga kalungkutan at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan. Diba? Mawawala yung lungkot at mag-uumapaw pa yung kaligayahan. Yan, next. Ito yung buhat siya ni Lord. Tapos yung isa naman, yun nga, diba? Parang ang galing lang ni Lord kasi basta parang kahit na yung mood natin, di ba? Parang alam niya yung lahat yung minsan madaldal tayo, talagang Lord, alam mo ba, ganito, ganyan. Pero minsan gusto lang natin na magpakarga sa Panginoon, di ba? Ginagawa niya yung lahat ng yun. Yan, next. Ito naman yung last, sabi, we are to pray to the all-knowing God because He knows us well. Diba? Na, kaya tayo nakakapag-pray ng maayos, kaya tayo talagang parang excited din tayo mag-pray kasi alam natin, kilala tayo ng Panginoon. Sobrang cute lang kasi yun naman nagkakapisa parang makikita mo doon na grabe hindi, di ba minsan kasi concept lang ng mga tao na, pag nag-pray kasi nakikinig lang si Lord, parang ganun lang yung mindset nila, di ba? Pero naalala ko nga si Robert Jordan, yung sinasabi nga niya na nakapaglaro sa kanya si Jesus, parang grabe, paano nga kaya sa langit, di ba?
Yan. Tapos sige, ito yung mga verses. Yan. Psalm 139:1. Sabi dito, Lord, you know everything there is to know about me. Diba? Diba kumari yan, sa mga, yung mga nagpa-fangirl, yung mga may crush, diba? Parang, minsan gusto nila na alamin lahat ng bagay tungkol dun sa tao kasi nga gusto nila yun, diba? Pero, ang Panginoon, alam natin na gano'n niya tayo kamahal kasi, diba, parang, alam niya lahat ng mga bagay tungkol sa atin. Yan, tapos, sige, next. Yan, sabi, you've gone into my future to prepare the way. Diba? Parang ang galing. Tas, and in kindness, you follow behind me to spare me from the harm of my past. Diba? Na, ang dami mga hurts, diba, na nakaraan natin. Pero si Lord talagang inaano niya tayo, pinoprotektahan niya rin tayo. Sabi, with your hand of love upon my life, you impart a blessing to me. Diba? Ang galing yung hand of love. Diba? Parang person ko nga lang din na-encounter mo. Yan. Next. Ito naman, sa 7 to 10, sabi, where could I go from your spirit? Sabi, where could I run and hide from your face? Diba, sabi, if I go to heaven, you're there. Sabi, if I go down to the realm of the dead, you're there too. If I fly with wings into the shining dawn, you're there. If I fly into the radiant sunset, you're there waiting. Diba? Parang inantay pa tayo ni Lord. Sabi, wherever I go, your hand will guide me, your strength will empower me. Diba? Na lagi natin yung believe na, Lord, saan man lang ako pumunta, diba? I-guide mo ako, tsaka i-empower mo. Yan, next. Yan, sabi, ito naman sa 11 to 12, sabi, it's impossible to disappear from you, di ba? Or to ask the darkness to hide me, for your presence is everywhere, bringing light into my night. Sabi, there is no such thing as darkness with you. The night to you is as bright as the day. There's no difference between the two. Di ba? Na, ito nga na-imagine ko, parang sa langit na to, di ba? Kasi nga sinasabi dun sa Revelation, wala nang, wala nang night, di ba? Kasi nga si Lord na yung liwanag. Yan, tapos sige, next. Yan, 15 to 16. Sabi, you even formed every bone in my body when you created me in the secret place. Carefully, skillfully shaping me. Kanta mo. Iba yun. Yan, shaping me from nothing to something. Di ba? Na-shape tayo ni Lord from nothing to something. Sabi, you saw who you created me to be before I became me. Di ba? Parang nakita na ni Lord na ito ka talaga, di ba? Bago ka niya likhain. Na maganda yung plano ni Lord sa atin. Sabi, before I'd ever seen the light of day, the number of days you planned for me were already recorded in your book. Di ba? Na alam ni Lord. Kaya hindi na rin tayo matatakot na, baka ganito yung mangyari sa atin, di ba? Kundi alam natin na planado lahat ni Lord, di ba? Yung buhay natin, yung mga araw. Yan. Next. Yan, sa 1 Peter 1:2, sabi, yan, tayo nga daw, di ba, elect according to the foreknowledge of God the Father. Napinili na tayo, di ba, ng Panginoon dahil nga dun sa wisdom niya. Yan, tas next. Yan, Jeremiah 1:5, sabi, ito yung, I knew you before I formed you in your mother's womb. Di ba, alam na ni Lord yun, kilala niya na rin tayo, di ba. Yan, next. Romans 8:29, sabi, for He, yan, nakakaps na. Yan, for He knew all about us before we were born, and He destined us from the beginning to share the likeness of His Son. Diba? Na talagang hindi accidental bakit nakilala natin ng Panginoon, kundi yun, nasa plano yun, diba, ng Panginoon. Yan, next po. Romans 11:2, sabi, God has not cast away His people whom He foreknew. Kaya, di ba, minsan nisip natin na rejected tayo o parang hindi tayo, pinapansin, di ba? Pero sabi dito, hindi tayo pinakast out, di ba, ng Panginoon. Yan, next. Sabi, 2 Timothy 2:19, nevertheless, the solid foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are His, di ba? And that who names the name of Christ depart from iniquity. Diba? Na alam ni Lord yung mga, kaya nga parang comfort din to, diba? Dun sa mga nag-backslide nga o lumayo man sa Panginoon. Kasi may verse na ganito, diba? Na alam ni Lord kung sino. Kaya kapag ka, talagang ibabalik sila ng Panginoon. Yan, next. Yan, John 10:14, sabi, I am the good shepherd and I know my sheep, diba? Alam ng Panginoon kung sino yung Kanya. And I'm known by my own, diba? Na kilala rin tayo, diba, ng Panginoon. At ganun din, kilala rin natin siya. Tapos yun nga, diba, sa
Sige, next. Galatians 4. Sabi dito, but now that we truly know Him and understand how deeply we're loved by Him, why would we, even for a moment, consider turning back to those weak and feeble principles of religion as though we were still subject to them? Sa iba kasi, parang, sa ibang version na nabasa ko, yung sabi nga, ngayon, you know God and He knows you. Parang ganun. Parang kilala mo na siya. Parang aalis ka pa ba? Diba? Kaya ganun, tanong din sa atin yun, diba? Na kahit for a moment lang, hindi na tayo, yung parang babalik pa tayo, diba? Dun sa mga old ways. Kundi talagang gusto natin yung from glory to glory. Diba? Next. Yan, Psalm 69:5. Sabi, oh God, you know my foolishness and my sins are not hidden from you. Diba? Parang, ito, kaya ako din nga nilagay. Kasi, diba parang kahit alam ni Lord lahat ng bagay patungkol sa atin, diba? Kahit nga yung sinasabi natin, di ba, na foolishness, di ba? Alam ni Lord lahat ng yun. Tapos, yun nga, ang daming mga verses, ayan, sa Jeremiah kasi, tsaka, ayan, Jeremiah 11:20, tapos sa Jeremiah 20:12, hindi ko yata nakalagay. Sabi, pero doon nakalagay yung testing mind and heart, di ba? Yung tinitest ni Lord yun, tapos sa Jeremiah 20:12, doon naman yung He sees, our mind and heart, di ba? Tapos, basta yun, na alam ni Lord yung mga ganung bagay, pero talagang nagdi-deal pa rin siya sa atin na gracious pa rin, di ba? Na minsan nga, yung discipline ni Lord, parang, grabe Lord, ganun, yung parang, parang nakakatawa kasi na minsan tayo, na-DA, kala mo katapusan ng buhay, pero grabe, ang gracious pa nga ni Lord sa'yo yun, di ba? Kasi hindi ka gaya dati sa Old Testament, bumuka na lang yung lupa, di ba? Parang hindi ka na nakapag-repent, pero basta ganun, di ba? Na hindi natin dapat i-take lightly, di ba? Yung discipline ni Lord. Tapos yan, next. Ayan, Job 23:10, sabi, ngunit alam niya ang ginagawa ko. Pagkatapos na masubukan niya ako, makikita niya ang malinis ako tulad ng lantay na dito. Ito yung, yung parang, I shall comfort as gold. Di ba? Parang, kahit na may mga ganun mga testings, di ba? Or mga discipline, pero nawa maging ganun din tayo na we will comfort as gold. Di ba? Yan, next. Yan, Psalms 1:6, sabi, for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Diba? Na alam ni Lord, yan yung way ng righteous. Diba? Tapos yan, next. Yan, Proverbs 5:21. For God sees everything you do. Yan, diba? And His eyes are wide open as He observes every single habit you have. Diba? Kahit yung mga habit natin, yung mga ganun, diba? Parang nagbibigay detalye pa si Lord. Diba? Tapos next. Ayan, ito yung yung nagkakapi ulit. Tapos parang ang galing lang itong picture na to. Kasi nga, dahil nga kasama niya si Jesus, di ba? Parang hindi siya makutongan. Basta masuntok, di ba? Yan. Sige, next. Ito naman. Ito yun kasi favorite natin. Parang nakakatawa lang kasi, yung parang nagmumukmuk siya, pero parang nakikinig lang si Lord, tapos parang nagigets ni Lord yung kahit di siya magsalita. Tapos ito naman, magkayakap sila doon sa baba. Parang, para sa akin parang kahit na, kunwari, isipin mo, pwede pumalong doon, di ba? Pero dahil kasama niya si Jesus, ganun din yung peace niya, di ba? Na natulog din sila. Kaya parang ang galing lang na kapag kasama nga natin si Lord, ganun yung peace na meron din tayo. Yan. Tapos, next. Ito naman. Ito yung mga verses na puro verse. Yan. Ito yung mga verse naman na talagang nagpo-prove, di ba, na lahat ng yan, alam natin all-knowing si Lord. Kasi, yun nga, kaya nilagay ko na lang yung lahat ng verse. Kasi nga na-amaze ako, grabe Lord, ang dami-dami, parang pinili ko pa yun yung mga verse na yan, di ba? Parang paano pag di ko pa pinili? Parang ilan yung slides, di ba? Kasi, na yung Bible, maingay siya, di ba? Na talagang ganun yung wisdom ng Panginoon. Tapos yan, sabi dito, every single moment, you are thinking of me. Diba? Grabe Lord, iniisip mo ako every single moment. Diba? How precious and wonderful to consider that you cherish me constantly in your every thought. Diba? Minsan kasi, nararamdaman ng mga tao na parang ito, yung ano ba yan? Yung parang sa una lang magaling, diba? Hindi consistent. Pero dito, ang galing ni Lord, sabi constantly, chine-cherish tayo ni Lord. Diba? Parang, kunwari sa mga mag-asawa nga, diba? Parang yung
book na may nagagawa nila. Yan. Itago na lang natin sila sa mga bata. Parang may mga ganun, di ba? Kailangan pa nila ng book na yan to keep the war in marriage. Pero parang, di ba si Lord, ang grabe ang galing na every time talagang cherish niya tayo. Di ba? Sabi, oh God, your desires toward me are more than the grains of sand on every shore. Di ba na ang dami-daming thoughts ni Lord, di ba, patungkol sa atin. When I awake each morning, you're still with me. Di ba? Na minsan may mga drama daw kasi dati sa mga friends ko yung narinig eh. Parang sinasabi, grabe gumising na rin siya isang umaga, hindi niya na ako mahal. Parang may mga ganun na, grabe. Pero ito, di ba, sabi dito, si Lord daw, kahit na gumising tayo, di ba, sa each morning, kasama pa rin natin si Lord. Di ba? Next. Sa verse 24, sabi, see if there is any path of pain I'm walking on, and lead me back to your glorious, everlasting ways. Diba? The path that brings me back to you. Diba? Na kung ano man, naliligaw man tayo, diba? Pero sabi dito, diba, talagang ibalik tayo ni Lord dun sa glorious and everlasting ways. Yeah, next. Yan. Ito naman yung sabi sa Psalms 147:5. How great is our God! There is absolutely nothing His power cannot accomplish. And He has infinite understanding of everything. Diba? Na ganun kadami. Diba? Ganun ka-great. Tapos next. Ito naman, Isaiah 40:28. Nung binabasa ko ito, sabi ko, parang minsan ginagamit ko lang din yung verse na to kapag ka nga sa strength. Pero sabi dito, don't you know, haven't you been listening? Yahweh is the one and only everlasting God, the creator of all you can see and imagine. He never gets weary or worn out. His intelligence is unlimited. Diba? Grabe yung talino ni Lord. He is never puzzled over what to do. Diba? Parang yun nga, ito yung sinasabi sa atin na ganun ka-powerful si Lord na hindi siya na, anong gagawin natin? Diba? Parang minsan may ganun yung mga tao, diba? Pero si Lord, hindi siya na anong gagawin, parang gano'n, diba? Kundi alam niya na lahat ng mga bagay na yun. And next naman, ito yun, sa 1 Samuel 2:3, sabi, talk no more so very proudly. Yan, sa mga mayayabang. Let no arrogance come from your mouth, for the Lord is the God of knowledge, and by Him actions are made. Diba? God of knowledge. Tapos next, ito naman, 1 Corinthians 2:10. But God now unveils these profound realities to us by the Spirit. Yes, He has revealed to us His inmost heart and deepest mysteries through the Holy Spirit, who constantly explore all things. Diba na, dito natin ma-appreciate kapag may mga revelation sa atin si Lord, diba? Kasi, parang sinishare niya sa atin, diba? Yung ganong knowledge, diba? Yung mga revelation na yun. Yan. Sa verse 11, sabi naman dito, after all, who can really see into a person's heart and know his hidden impulses except for that person's spirit? So, it is with God. His thoughts and secrets are only fully understood by Spirit, the Spirit of God. Kaya tayo nauunawaan natin yung Bible kasi kasama natin yung Holy Spirit. Kaya, di ba yung ibang mga tao sinasabi, huwag kayong magbasa ng Bible kasi nga daw, parang nakakaloka daw, ganun. Pero yun nga, dahil may Holy Spirit, alam natin, naiintindihan natin sila. Tapos next, ito yung, naging favorite ko rin to. Sabi ko, parang first time ko lang nabasa yung Romans 11:33. Pero ang ganda, sabi, who could ever wrap their minds around the riches of God, the depth of His wisdom, and the marvel of His perfect knowledge. Diba? Perfect yung knowledge ni Lord. Who could ever explain the wonder of His decisions or search out the mysterious way He carries out His plans. Diba na, yung mga plano ni Lord, grabe, alam mo naman ipaprovide ni Lord, pero yung way ng pagkakaprovide ni Lord, diba, parang, Lord, grabe, hindi ko na-imagine yun. Diba, kunwari yung sa mga, pagpapagaling din ni Lord, diba, alam mo, ipapagaling din siya ni Lord, eh. Diba, pero hindi mo naisip na, iaano pa yun sa putek, diba, tsaka yun sa laway, tapos gumaling na, parang ang galing ng mga ways na yun ni Lord. Yan, next. Sa verse 34, ito yung, for who has discovered how the Lord thinks, or is wise enough to be the one to advise Him in His plans. Diba na, walang sino man yung talagang makakapag-advise kay Lord, diba, ng gagawin. Kasi, alam natin, hindi pa natin ganun, nadidiscover yung pinaka-depth, diba? Kasi nga, grabe, sobrang lalim ng knowledge ni Lord, tsaka wisdom. Next. Yan, Job 37:16. Sabi, alam mo ba kung paano lumulutang ang mga ulam? Sabi, ang lahat ng ito ay kahanga-hangang gawa ng Diyos.
ang dunong ay walang hangganan. Diba? Yung dunong ni Lord, wala yung hangganan. Kaya kamangha-mangha, diba, yung mga gawa. Yan, next naman. Ito, yung Psalm 66:7. In His great and mighty power, He rules forever, watching over every movement of every nation. So beware, rebel lands. He knows how to humble. Kaya, ipag-pray din natin to kasi minsan nga, di ba, yung bansa natin parang gano'n na yung pagmamataas, di ba, parang ito na kasi yung kayang gawin, parang ito na yung, parang hindi na dumedepende sa Panginoon. Kaso, si Lord, di ba, sabi dito, alam niya paano i-humble yung mga tao. Kaya nga, nung, di ba, yung sa coronavirus, parang doon natin na, grabe sabi ng Pangulo, di ba, na ipagpa sa Diyos kasi hindi niya talaga alam, di ba, yung gagawin. Kaya nakita natin doon na ina-humble din tayo ni Lord, di ba, sa mga ganyang pagkakataon. Next naman, ito yung Psalm 92:5. O Lord, how great are your works, your thoughts are very good. Di ba, na yan, yung mga verses na talaga nagpapakita na all knowing si Lord. Next. Isaiah 30:29. This counsel also comes from the Lord Yahweh, commander of angel armies. For His guidance is unfathomable, and heavenly wisdom He imparts is magnificent. The heavenly wisdom He imparts is magnificent. Diba? Yung heavenly wisdom. Kaya, dun mo, parang, pagka nga nagbasa tayo ng Bible, diba? Parang hindi mo magigit. Parang grabe na sulat ni Lord. Kaya nga, nung inaaral din nila yung sulat nila Luke, diba matalino, diba? Physician si Luke, tapos si Peter. Pero same lang daw nung language na nagamit. Parang, hindi daw nila akalain na yung fisherman, kaya gumamit ng ganong language. Kaya alam natin na si Lord yung tumulong, diba, sa atin. Kaya next, ito, di ba sa mga pag-pray natin na di ba natin alam yung sasabihin, di ba? Pero unti-unti, talagang inaangat tayo ni Lord, di ba? Hanggang sa kaya na natin ulit harapin, di ba? Yung mga bagay-bagay. Yan. Kaya yun, di ba? Sa lahat ng yun, alam natin na all-knowing si Lord kasi kilala niya tayo, alam niya agad yung mga kailangan natin bago pa natin sabihin sa Kanya, kahit nga yung buntong yung sign, di ba? Ano kasi, di ba? Parang alam niya yun, yung mga yun, di ba? Kahit yung thoughts, even our hearts, di ba? Kaya, yan, pwede, ayun, parang grabe yung challenge sa atin, di ba? Na talagang lumapit siya at tumawag sa Panginoon. Kasi alam natin na hindi niya tayo nire-reject. Kasi kilala niya tayo at inaantay lang din tayo ni Lord na lumapit sa atin. Kaya yun, let's do. Ama namin na dakila sa lahat niya. Thank you for watching and please share, like, comment, and subscribe. At para mas updated pa tayo sa mga video na ina-upload, huwag kalimutan i-click ang notification bell. Ayan, so shalom everyone, to God be the glory.